ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si mismo yata ang nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang President
Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Aton oras, 1 minuto na naglabay sa alas 8 san aga. Good morning sa natin mga viewers and listeners. Nakatutok kina sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Third day, san balik eskwela. June 10, 2026. Miyerkules nga adlaw, Miyerkules nga edisyon san aton programa. Adi kita utro nagkakatarigob para san usa na naman ka oras nga punosan mga impormasyon ug mga balita ikang sa magkalain-lain nga mga lugar dinhi sa Rehiyon 8, Eastern Visayas. Kaupod naton aton mga sister stations ikang sa Radyo Pilipinas Borongan pinagikan at Isok Abria sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Kaupod liwat naton usa pang sister station tikang naman sa Radyo Pilipinas Sugod pinaagikan ati Dalia Urit at Will bugos nga persa sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Kaupod-liwat naton aton partner sa Academe tikang naman sa VSU DYDC-FM pinaagikan Sir Glody Cayunda sa pagpanguna ni SM Dr. Cristina Gabrillo. Nganaton iga si PCO tikang naman sa PIA Northern Samar pinagikan Ma'am Aileen Diaz sa pagpanguna ni Regional Head Rian Arento. Nandinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako ang iyo makakaupod Charmaine Perito Balvas. Nang kaupod naton sa Master Control si Engineer Rezano Barandino. Alright, sa dinan aton mga kaupod paray na ang aga. Aton anay unahon kumustahon ang sitwasyon dida sa Southern Leyte. Pinagikan ati Dalia Urit at Will. Kumustan panahon dida ati Dal nga nanon mga balita nga andam niyo para na nga adlaw. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Charmaine, thank you. Daghang salamat. Send my regards diha sa ato nga mga kauban sa RP Kalbayog. O same with good morning punta kang Ate Sok Aberia diha sa RP Borongan. Sa imong mga kaubanan, good morning. Of course, ka Ma'am Aileen. Ma'am Ay, good morning. O mura og karon na pod may nakitag balik ni Ma'am Aileen kay for the past weeks o Thursday nako. Ito Ma'am, good morning. Nice to see you. Anyways, yes, Ate Charmaine, no, para sa ato nga update doon na ba yung DYDC? O good morning data no sa VSU DYDC FM. O dili pa ta sure kung si Ate Mikay or si Sir Glody, but good morning diha kaninyo. Yes, anyway, sa update sa ato nga panahon dinhi sa Southern Leyte Ate Charmaine. O aduna tay maayo nga panahon no dinhi sa Sugod Southern Leyte. And in fact, medyo mingaw gyud ta karon no kay sa karon ka local holiday sa lungsod sa Sugod in relation sa founding anniversary sa lungsod. No, so opisyal nga gideklara sa ato nga Mayor Shepherd Linotan no nga walay klase o walay trabaho ang ato nga mga tinun-an o mga kawani dinhi sa gobyerno sa lungsod sa Sugod. So majority of our offices o especially kini ato nga mga opisina sa gobyerno wala gyoy able karong adlaw. So ubay-ubay nga mga schedule ang gipahigayon even before karong adlaw no dunay mga activities na nga gihimo ang ato nga LGU Sugod. Yes, ato nga
update sa tunga sugang nagita. So far wala man tay na record no nga unscheduled power interruption. However, karong adlaw adunay katakda na usab nga power interruption diha sa isla sa Limasawa. So whole day ang atong power half day ra ang atong power interruption diha sa isla sa Limasawa. Magsugod kini alauna sa udto karong adlaw kutob sa alas 5 sa hapon. No, so half day medyo init gyud sa isla no karong adlaw. No, so mag-amping sa atong mga kaigsuunan, especially kining atong mga mobisita diha sa isla. No, lauman gyud nato nga walay kuryente diha karong adlaw. Ang hinungdan niini mao ang alili sa transformer no sa ato nga mga linemen sa Suleco diha sa naasoy nga isla. And also, gipasabot sa Suleco nga wala yung opisina ang ilahang sub-office karong adlaw din sa lungsod sa Sogod lagi tungod sa founding anniversary. Also, yato na iampo ato nga mga kaigsuunan no diha sa Mindanao area nga apektado sa linog. Speaking of linog, aduna tayo na sinati nga 2.0 nga magnitude nga linog diha sa lungsod sa Hinunangan, Southern Leyte. No, karong adlaw hinoon dili ana kakusog but kanunay nato nga pahinumdom sa ato nga mga kaigsuunan. Please let us all be seryoso no sa ato nga pagpahigayon ning mga earthquake drills aron gyud masayod ta sa unsang angay nga buhaton panahon sa pagtayog sa yuta. Alright, tarita sa itong mga nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 10 tuig 2026. 9.6 million pesos nga small irrigation project na angkon sa usa ka asosasyon sa Southern Leyte. Kakuwang sa interes sa klase, mao'y nag-una nga rason sa dropout cases sa Southern Leyte. O lungsod sa Sogod magsaulog karong adlaw sa ika-173 nga founding anniversary. Yes, sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alakad sa kanginan, Dalia Abiara ulit. Ikaw ba nato sa Master Control Engineer Nuki Parado? Balik ka mo diha, ti Charmaine Perito Balves. Good morning, Eastern Visayas! Yes, lamang salamat Ate Dal sa imong mga paso ng impormasyon. Hinato naman bisitahon dito sa aton hipid nga probinsya sa Northern Samar. Pinaagi kan Ma'am Eileen Diaz sa PIA Northern Samar. Kumustahon naton ang panahon. Sugad man ang mga balita nga naandam para na nga adlaw. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Miss Charmaine, Charming. Good morning, Ma'am Dalia, Ma'am Zoc, and Sir Goldie. Mga paididian panahon niya na among gihapon mapaso pero diri pareho sa mga naglabay nga bulan. Nag-iban-iban at the afternoon experience kita sintala nga mga pag-uran. So partly cloudy pero pa bugso-bugso may gihapon bagaw pa paiba-iba mayon sa ibang nga bungto na uran na natariti at the same time dili naman sa ibang nga place mapaso. So gihapon ang panahon dihan pagtaga kuryente namon na Norsamilco or NGCP mayaon ginhatag nga scheduled power interruption sa maabot nga Sabado bugos nga norte. Nga tanan naging sakupan sa Norte San Samar, maka-experience sin waray good kuryente tikang alas 6 sa aga, tubtob alas 6 kulop. So grabe makaambot. Magkakarain daw lang mga tao kay bisan ang mga mall sini limitado ang ibubutang bubuga akaya sa mga genset generator. So ato ginapon ini sa mga kadagat-dagat maupay gud sini kumadto sa mga umhanan kay mahangin mapresko ngan sa amo naman dili pagtaga Kamurayaw mamurayaw ang probinsya sa Norte San Samar pero maribong tungod sa nagsaselebrar kani padayon mga buruhaton mga ginbubuhat mga ginkondukto nga mga activities
in line with the 61st founding anniversary. And amon 61st founding anniversary is on June 19. Pero paabrido, yan na, mayon na kami night market, may na agri-tourism trade fair nga paada sa Kapitulyo, papalitan niya tanan nga klase sin mga utanon produkto, bunga san kamahinatagon sa naton Ginoo ano dihan sa grounds sa provincial capital adaan trade fair. Ngan aton pahinumdum ano mama string mo pa kanina Ma'am Dalia ano nagpaampo kita sa mga tanan nga mga naapektaran sa linog di pala maiha ano pero pala kaadlaw ang naglabay ngan pahinumdum naton sa aton mga kabugtuan nga bisan sa mga cellphone magbutang good sa ira mga emergency numbers ano naton fire PNP hospital kinahanglan diri ila mga friends adto sa aton mga cellphone and mga contact numbers may kita mga emergency contact kung nanulaan matabo bisan kita hain maaram kita kung sino naton tatawagan maaram kita kung sino na aton aruan bulig. So amo ito ano para naman sana ikaduha nga parte sa naton na programa anamon mga laray uluhan gobyerno provincial pinaagin sa Provincial Health Office ngan PhilHealth naglunsar sa niyakap ngan gamot nga programa durante sa Health Day 2026 kasumpay sa nikakasaksasin te uno nga anibersaryo sa probinsya sa Norte San Samar ngan pagtikang san klase sa Katarman 1 Central School Manila Puson ngan mamurayaw nga gikondukto sobra 2,000 nga kabataan ginkarawat san mga magturutdo. So amulet hindi Ma'am Charmaine ano sa ngaran sa among regional head Rayan Arinto inis Aileen Lazon Diaz sa Philippine Information Agency Northern Samar mabalik sa nikaduhang party. Back to you Ma'am Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Ma'am Aileen Diaz sa nimong mga pasiuna ng mga impormasyon tigang nida sa PIA Northern Samar. Ngan talaga ano sa aton mga naapektuhan nga mga kabugtuan dida sa Mindanao naapektuhan sa linog in ginampo na hamonan iyo safety and syempre importante gihapon siguro sa aton nalalawat nga tanan nga maging andam kita sa pagkamayada sini nga mga emergency situations mao pa iton nga magkamayada kita sa emergency contacts nga adaliwat napapractice liwat ang mga evacuation plans sini nga panahon sa mga emerhensya para maging andam. Okay, so update naman kita sa aton usapang sister station tigang dida sa Eastern Samar tigang sa Radyo Pilipinas Borongan inaagi kan Ati Sok Averia. Kumustahon natin ang panahon kung kanina sa Southern Leyte mapaso-paso sa Northern Samar may ada pag-uran hanoan panahon dida sa naatubang sa Pasipiko. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat ka RP Charmaine Perito nga no regards. Charmaine Perito Valbes. Kukumplituhon ta Charmaine. Nga na natin dida mga kausa, DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayo. Nganta na natin mga ka-PCO, kanda Ati Dals, syempre nga da kan Sir Dodens, musta yung nga na natin dida pa mga kaupod. And syempre kan Ma'am Eileen, musta yung? Nga na syempre ang bugos liwat nga PIA Family Eastern Visayas, naging mamayuyo ni RD Rian Arento. Nga da kanda Sir Claudie. Guys kan Ate Mikay. Natin naman ining makasagbong academe na VSU. Natin naman iging dadasig na universidad din naman na Eastern Visayas. Haamo na Eastern Samar, syempre. Antun aman liwat. Nakaka-proud nga universidad ang Eastern Samar State University. Siyempre nga dahanto natutok mga liwalistan. Good morning Eastern Visayas. Nga ni Adi na nagwa-watch si Jeremy Ubalde. Thanks much. Sa iman ka mo nga dapitit world. Good morning, good afternoon, good evening.
Nangaran po ito naman ni Sam, kan Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tecudes, kan syempre natin didi mga super taking ang engineer, Hapikas Lawak, the engineers, Mark and Kuya Alquin, Coringes ka dyan, didi haamon, Charmaine, kay nabalan dramang kami Pacific Ocean as in mapaso. Magpapayong kabisan early morning sugay ta mga alas 7, alas 8 kay nasaring di naton BFF ada daw good posible ito namang yan na inaabat nga temperatura in 45 degrees Celsius ka dyan as early as yan nga morning pagkatagauran didhiamon Ma'am Aileen danay binaranggaya it pag-uran naglabay nga mga afternoon, danay pa adto na uran pero pira na ka adlaw as in mailap. Mr. Rain sa shade di damon iton amon tubig so tipid-tipid kay medyo nagpapaabat nahin pagluya iton water pressure. Pagtaga kuryente waray abiso hin power interruption adto namon didi kooperatiba Eastern Summer Electric Cooperative. Tapos didi kun sugad kan Ati Dolls mga founding namamampangan nga mga founding anniversary celebration didi daman haamon in magsasalin urog daman kami di dahiton a 20 hit ika-19 nga charter celebration iton syudadhan Borongan so yan pala nga simana iginlinya na in mga aktibidad na dahiton katungtungan iton June 20 di ka nga nagin sugdan adto na marisgo nga interagency sports feast kapin gumara inihin kulit na hindi rin nasugading kadamit mga buruhaton at natin mga kawani joiningan magkalain-lain nga mga ahensya laki pa adton Eastern Summer State University nga labot lahin ni magkakamida daman kami eregyas adton mga kinadaan nga eregyas awon pa mga kaapoy-apuyan ang gintatawag pan Eastern Summer nga ibabaw nun. Magtaga pa si Orden, thanks much nga dadto natin mga men in uniform, mga police, Philippine Army, at na pati pa natin mga taga Bureau of Fire Protection, taga-overoblig inihira para ma-sureness ito natin mga kapatid dan BGMP yan mahuyayang ito naman didi pagtaga pa si Orden pagtaga klase so far so good maupay adton nagitutukay adton entradahan klase thanks much nga dadton tanan nga mga stakeholders. Eto, adi naman adton amon patikim. Uy, amon nga lang na iko-congrats adton amon isa adton amon mga youth organization. Didi naman ha syudad ha na Borongan, particular na adton Kalingatngan Youth Organization nga qualifier inihirahan top 10 United Nations SDG Sustainable Development Goals awardees Visayas level han tuig 2026 kudos mga young ones. May kasumpay ni hadton pagin beneficiary han LG Borongan han Bloomberg Philanthropist Youth Climate Action Fund. Kundi na amon di mga youth organization laki padton SK nag-implementar inhirahin magkalain-lain nga mga proyekto antumong pagpalangga pagkonserbar kan Mother Nature. Adi naman adton amon mahi papahat nga mga balita patikim ginandam ini adton aton mga risgaduhan nga mga kausa production team itayo radyo DYS Radyo Pilipinas Borongan duha nga suspitsado pagpatay hin high school head kinapundan arestado han PNP hot pursuit operations. Pride Month outreach activity malang puso nagimbuhat first ESPMFC mga kabataan kinarawat in school supplies pagtaga panahon Pag-asa Borongan nagpagawas sin El Nino alert posible
nga kumusog nga mahimo nga very strong El Nino hakatapusan nitya nga tuig 2026. Adi naman adton ging kakabisihan nito namon mga resgaduhan nga konsehon syudadhan Borongan Appropriation Ordinance para it space beneficiaries resolution para hit mahagot pa nga kolaborasyon at LG Borongan ug ang State Eastern Samar State University ipudan gin aprobaran ha namon konseho pagyantabayin mga detalya na sabi nga mga balita unina hiton ikaduha nga paypay hiton good morning Eastern Visayas. Back to you ka-RP Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Ate Sok Abria sa imo mga updates ikang dida sa Radyo Pilipinas Borongan. Ato naman bisitahon aton partner sa Academe VSU DYD CSFM. Gustahon nato ng panahon sugad man ang mga balita nga nandam para na adlaw Miyerkules. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damang salamat Ma'am Charmaine og good morning, good morning. Good morning sa atong mga kauban diha sa PIA kang Ma'am Eileen kang Ate Sok sa Radyo Pilipinas Borongan and sa Radyo Pilipinas sa Sugod Southern Leyte kang Miss Dalia. Good morning, good morning. Og sa mga nakaantabay karon sa atong tagsa-tagsa ka mga Facebook account sa atong live streaming no. Good morning, good morning. Og welcome sa atong tulumanon karon ang Good Morning Eastern Visayas. Og galang sa ngalan sa mong station manager si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glodic Kayunda ug akong kauban si Micaela Gongora ang maghatod kaninyo og update og balita dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Og update sa panahon diri sa Dakbayan sa Baybay. So far okay lang no. Nindot kayo ang kabuntagon, nagpakita ang adlaw karong adlaw. Law man na ang mainiton o galimuot nga panahon. Nga dunay temperatura nga mokabat sa 31 hangtod 32 degrees Celsius. So magpabiling partly cloudy hangtod mostly cloudy ang kahimtang sa kalangitan. Og update sa pagtaga-kuryente. So walay gipagawas nga power interruption. So gi-check nato diri sa ilang Facebook page no. So walay gipagawas nga power interruption advisory ang Leyte Electric Cooperative karong mga taknaa. So wata kahibaw basin later no. Dili lang unta. So samtang gipahinumduman usab sa Leyte ang tanang consumer nga adunay existing o wala pa mabayaran nga bill nga palihog bayaran na sad no kining sa tukmang oras aron malikayan ang disconnection og uban pang samok sa serbisyo no. Og update sa pagtaga tubig diri sa Dakbayan sa Baybay. So aron mapalambo ang serbisyo sa tubig, miduaw ang mga opisyal sa Santa Fe Leyte ngadto sa Baybay City Water District alang sa usa ka bench marking activity. So tumong nini ang pagkat-on sa labing maayong pamaagi sa pagdumala sa supply sa tubig, ilabi na sa paggamit sa underground water source. So pinagi niini gipaligon ang kooperasyon og pagpaambit sa kahibalo aron masiguro ang mas ligon o kalidad nga serbisyo sa tubig alang sa komunidad. So far wala sila gipagawas nga advisory no sa water service interruption o wala sa gipagawas nga pagtaas sa singil sa tubig. Og sa kalina o kahapsay diri sa Dakbayan sa Baybay. So far nagpabilin lang gihapon nga malinawon ang Baybay City og nagpadayon ang Baybay City Police Station sa pagpaligon sa kampanya batok sa kriminalidad pinagi sa pagmobilisa sa mga barangay peacekeeping action team og force multipliers sa mga barangay sa San Agustin, Pangasugan ug Guadalupe. So tumong ni mga higala nga ang pagtabang sa kapulisan sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay, pagmonitor sa mga kadudang kalihukan ug pagsiguro sa kaluwasan sa mga residente sa Baybay City. Ug mao kato mga update diri sa Dakbayan sa Baybay ug galang sa mga balitang nahikay, education students sa VSU gipaligon ang kahibalo sa HIV pinagi sa HIV 101 seminar workshop ug VSU nagpahigayon og online forum aron mapalalom ang pagsabot sa El Nino.
At ang mga detalye ni mga balita sa ikaduhang bahin ng atong tulumano ng Good Morning Eastern Visayas. Balik tidahay mo, Miss Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat sa inyong mga pasiuna, Sir Glody Kayunda, tikang dida sa DYDC-FM. Okay, so dinhi naman sa Radyo Pilipinas Kalbayog. So siyahan nga update san kamutangan san panahon dinhi sa syudad. Partly cloudy and amon kalangitan dinhi sa Kalbayog, temperatura sa 29 degrees Celsius pero posible pa nga mag-init ang panahon around noon. Ngan pinakamataas nga temperatura maabot sa 35 degrees Celsius around 2 p.m. Samtang 25 degrees Celsius naman ang pinakamubo nga temperatura nga posible ma-record dinhi sa syudad. Okay, so update naman sa pagtagatubig sa Kalbayog. So sa pagkana, nagpapadayon ang ginbubuhat nga maintenance activity, improvement activity sa Kalbayog Water Company Incorporated kundiin kanina alas 8 san aga. Kutob ini alas 8 kinabuwasan. 24 hours nga mawad-an sin abid san tubig ang mga gripo, ang mga concessionaires entire service area San Kalbayog Water Company. So hopefully nakapagsalb kita sa naton tubig, 24 hours nga mawad-an, waray kita magagamit nga tubig. So again, ini mahuhuman ang era activity, maintenance, improvement activity buwas 8 a.m. Webes nga adlaw, June 11. Update naman sa pagtaga-kuryente. Sa Melco 1, may daging palusad nga scheduled power interruption tikang ini sa NGCP apektadoan sa Melco 1. Yan na ini maabot Domingo, June 14, 6 a.m. to 6 p.m. 12 oras naman nga pagkaparong sa kuryente. Apektado ang Kapookan Substation, partikular sa feeder 11 ngan 13, Palanaskara Substation sa feeder 21, 22, 23. Ngayon magkakamayada tag-usa ka oras nga power interruption around 6 a.m. to 7:30 a.m. para sa isolation process. Ngayon usa ka oras gihapon between 4:30 p.m. pakad to 6 p.m. para sa normalization process. Apektado naman dinhi ang Karayman Substation, partikular sa feeder F41 ngan F42 ngan San Agustin Substation, partikular sa feeder F31 ngan F32. Ang rason para sa bubuhaton nga 69 kV Kalbayog to Allen feeder transfer tigang sa 69 kV Bay 2 pakad to San Bago nga 69 kV Bay 3. Nga next week Webes nga adlaw, June 18, naliputay nga pagkaparong san kuryente, 30 minutes between 6 a.m. to 7 a.m. and 30 minutes between 5 p.m. to 6 p.m. para naman sa normalization process. Apektado gihapon Karayman Substation, feeder 41 and 42, ngan San Agustin Substation, feeder 31 and 32. Ang rason para pag-facilitate sa preventive ug corrective maintenances. Ngano sa pang-update din higihapon sa Kalbayog. So nagkamayada pala pagbuhat sin dialogo ang mga representante sa Rafi Microfinance Incorporated sa LGU Kalbayog para sa naragin aandaman nga pagbuhat medical mission sa syudad. So waray pagingawas nga kompleto nga detalye sa nasabing nga aktibidad pero tumong sini nga programa nga maiharani ang mga serbisyo panlawas sa mga pamilya o komunidad sa Kalbayog. So hulat-hulat na nakita san igagawas nga update para sa bubuhaton nga medical mission sa syudad. Okay, para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Wellness Tourism San Kalbayog ginparigon pinaagi san ginbuhat nga hilot training. Ngan kolehiyo mas ginpaharani sa mga kabataan sa Matuginaw, Samar, ilarom san Project Samar. Katukiban sini mga balita
Ato nagsusunod sa second half sa atong programa. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 30 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh. At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman eh. 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 32 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Para sa detalye sa mga balita, aton anay unahon tigang dida sa Radyo Pilipinas Sugod, pinaagi kan Ate Dalia, Orit at Will. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning pagbalik Ate Charmaine o para sa ato nga mga nagunang balita. Para karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 10, 2026, 9.6 milyon nga small irrigation project naangkon sa usa ka asosasyon sa Southern Leyte. Para sa report niya si Javi Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Sir Javi. Nakaangkon og 9.6 million pesos nga kantidad sa small irrigation project with SIP ang Himayangan Liloan Irrigators Association Incorporated sa lungsod sa Liloan, lalawigan sa Southern Leyte. Gilauman nga makatabang na nga proyekto sa pagpaligon sa ani sa mga mag-uma o maghatag og kasaligan supply sa patubig sa mga umahan. Gipaunahan ang ceremonial turnover kagahapong adlaw ni Jaime De Jesus, Regional Director sa National Irrigation Administration Region 8, Condrado Samson, IMO Manager sa BLNLS IMO, Cecil Malubay, Parputo sa Dar Southern Leyte, og si Hill Mercado, Presidente sa Himayangan Liloan IA. Apil usab sa mga nisalmot ang mga miyembro sa naasoy nga association o ang mga opisyal sa LGU Liloan. Ang proyekto gipunduhan sa Department of Agrarian Reform o DAR ubos sa Comprehensive Agrarian Reform Program, Irrigation Component, CONCARP IC o gitrabaho sa National Irrigation Administration. Sumala sa mga opisyal, anaasoy nga programa kawahin sa programa ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagatinguha sa pagtabang sa mga mag-uma sa tibok nasod pinagi sa pagpalambo sa irigasyon o produksyon sa agrikultura.
tumong sa proyekto nga makahatag og epesyenteng supply sa tubig sa mga mag-uma, makapakunhod sa pagsalig sa ulan o makapamenos sa gastos sa produksyon. Moabot sa sobra 20 ka hektarya nga umahan o 70 ka mag-uma ang makabenepisyo sa naasing nga proyekto. Matod pa ni Hill Mercado, presidente sa naasing Irrigators Association, ang naasoy nga programa makatubag sa dugay rang problema sa irigasyon labi na kon panahon sa walay uwan. Gilauman nga pinagi sa proyekto, mas regular na ang pagtanom o musaka ang ginaghanon sa cropping season o mas mapalambo pa ang ani sa mga mag-uuma. Balita gikan sa lungsod sa Liloan, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epi sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Javic Apis. Good morning, Eastern Visayas. Sa panalimbasog sa gobyerno probinsyal, pinagi sa Provincial Health Office, kabulig ang PhilHealth or Philippine Health Insurance Corporation nga maundong ang katumanan ngan kay babruan sa Universal Healthcare ginbuhat ang Health Day 2026 kasumpay san pagselebrar san ika-101 nga katuig san probinsya. Antes ang official nga paglunsar ginpresentar ni Ms. Joanna Manalili, ang Chief Social Insurance Officer sa PhilHealth, ang yakap ng gamot nga programa nga nan proseso paunan makabot ngan makatagamtam sini nga benepisyo. Ang highlights ng katirok mao ang seremonyas paglunsar san gamot nga programa, pagkat sa ribbon nga nagsisimbolo sa pag-abri sa mga accredited nga mga parmasya para sa yakap nga gamot nga programa sa PhilHealth. May baruan kan Ms. Manalili nga tanan nga rural health units san 24 nga bungtuin accredited na sa yakap nga programa ngan ma-avail ang 75 nga klase san bulong sa sulod sa expanded medication list para sa nanginginahanglan. Didasan programa ginbuhat liwat ang pagperma panaan pagpakita san nga kakomitibo ngan suporta sa mga opisyalis sa probinsya, mga representante sa rural health unit, mga doctors kan iba pa nga mga stakeholders dida sa kanan sanggunian panlalawigan ordinansa numero 22 serye sa 2026 pag-establisa sa Northern Samar Mental Health Council. Sa iya mensahe gintagan doon ni Governor Harris Ongchuan nga ang paglunsar sa niyakap ng gamot nga programa nagpapakusog san paningkamot nga masiguro nga ini nga serbisyo pagtagapan lawas ngan medisina in magiging masayon makabot labi na sadton ungod nga nanginginahanglan. Nandugang ni Vice Governor Clarence dato nga sining okasyon sa Health Day, may pakita kuntaan paningkamot ngan panilingwa san kadatag sa nga magkasarayo, magburublig para sin maupay nga panlawas, matindog san bisan nano nga ayat ngan paging mainugupon ngan mabinuligon nga probinsya padayon nga pakusgon ang partnership para sin mauswag nga kaninahan nga tanan makatagamtang sa oportunidad pag kinabuhi sin himyang maupay nga panlawas ngan maging mas produktibo pulong ni dato. Back to you, Ma'am Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang amon liwati tikangan ang pagpapadangatin mga balita di DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, duha nga suspitsado pagpatahin school head kinapundan arestado, PNP Hot Pursuit Operation. Sa detalye tikangkan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Kapan ginurusang opersahan kapulisan ang duha nga suspitsado hapagbunungan pagpatay kan Mr. Anthony Pardilan, ang head teacher Hanaga Elementary School kinapundan Eastern Samar di Danunyo 8 ang siyahan nga adlawhan klase para school year 2026-2027. Ini ang ginbuyagyag ni Eastern Samar Provincial Director Colonel Ernesto R. Macasil nga nakahimang raw ang Radyo Pilipinas Borongan kakalop nga adlaw. Pulong ni PD Macasil at mga suspitsado inging kilala laha alias nga her alias Jewel taga Kinapundan ngan alias Jeric taga Santa Rita Samar nga dayon po malagiw katapos mabuhat ang krimen. Pero tungod han madagmit nga pagrespondihan mga otoridad ini nga mga suspitsado inaaresto pirala ka oras matapos madiskubre ang krimen. Didto na ha sitio Sabang Barangay Ginbalutan Santa Rita Samar pinaagan iginlunsad nga pursuit operation. Sumalapakan PD Macasil ang
operasyon iniging patuman han mga elementohan kinapundan Municipal Police Station, and personnel han Intelligence Unit han Eastern Samar Police Provincial Office. Naging kasubong gihapon han nasabi nga operasyon ang mga personayan sa Santa Rita Municipal Police Station nga pinamumunuan ni Major Kim Wendell Montalia. Nganan 805th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, hailarom naman ang pagmangulo ni Police Captain Mardis Serna nga naghatag ng operational support. Manunumduman nga ang patay nga lawas ang biktima nga may ada mga stab wound, inakitaan na masigot nga partihan barangay Alang-Alang kinapundan Eastern Samar Kasangkulapan kaagahon. Samtang, narecovery gihapon nga naada na kustudiyan Santa Rita MPS ang motorsiklohan biktima nga ginamit ang mga suspitsado hapag iskapo. Sumalapakan PD Makasil ang duha nga mga suspitsado nga naaada na kustudihan kinapundan MPS in sasakaanin kaso ng murder pinaagihin inquest proceeding. Ngan kung mahipasakan na ang kaso, ininiko konsiderar nga crime solved ang Eastern Samar Police tungod nga nakilala na dakop nga napasakaanin kaangayan nga kaso ang mga suspitsado han krimen. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas! Og alang sa mga balitang nahikay, diri sa Dakbayan sa Baybay, education students sa VSU, gipaligo ng kahibalo sa HIV, pinaagi sa HIV 101 seminar workshop. Alang sa mga detalye ng report ni Micaela Gongora. Aron mas mapaligon pa ang kahibalo sa mga kabatanunan bahin sa human immunodeficiency virus kon HIV ug sa kamahinungdanon sa responsableng panglawas, gipahigayon sa Institute of Human Kinetics kon IHK sa Visayas State University kon VSU sa pakigtambayayong sa Baybay City Health Office ang seminar workshop nga nagluhang Drug Education and Sex Education HIV 101 sa IHK Conference Room. Gitambungan ang maong aktibidad sa mga education students sa VSU. Atol sa mga workshop, mas kipalalumpa ang kahibalo sa mga estudyante, may tungod sa HIV, lakip na ang mga pamaagi sa paglikay nini, kamay nung danon sa HIV testing, mga kapilian sa pagtambal, ug ang pagwagtang sa stigma ug diskriminasyon nga kasagaran giatubang sa mga tao nga nataptan sa maong sakit. Gihatagan og gibugaton ni research speaker ug Baybay City HIV Program Coordinator Nikki Neil L. Hika sa iyang presentasyon ang dakong papel sa edukasyon sa pagpugong sa pagkatag sa sayop nga impormasyon ug sa pagpalambo sa kahimsog sa komunidad. Ang paghatag og tukmang impormasyon bahin sa HIV usa ka manungdanong lakang sa pagtukod og mas himsog ug mas inklusibong katilingban. Gipadayag usab ni Hika ang iyang pasalamat sa mga organisador ilabi na kang Dr. Louis P. Gola, faculty member sa VSU IHK sa inisyatibo niini sa pagpalambo sa health education ug awareness taliwala sa mga estudyante. Gikan sa VSU DYD's FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat, Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas! Para sa balita dinhi sa Kalbayog, Wellness Tourism San Kalbayog, ginparig-on pinaagi sa ginbuhat nga hilot training. Ginduduso sa syudad sang Kalbayog Summer and Wellness Tourism, pinaagi san pagdumara tulo ka adlaw nga training sa Filipino Brand of Wellness nga ginatenderan sang 35 nga mga partisipante tikang sa mga barangay, spa ug accommodation establishments sa syudad. Ginpangunahan sa Department of Tourism Region 8 kasugbong ang Kalbayog City Tourism Office ang training nga nakatutok sa pagpahilawig san kinaadman og training sa traditional nga Filipino wellness practices, partikular ang hilot. Sa pahayag ni DOT Eastern Visayas Regional Director Karen Chopes, napili ang Kalbayog como usa sa mga primerang lugar para sa programa tungod sa suporta sa lokal nga gobyerno ug aktibo nga partisipasyon sa mga komunidad. Katuyuanan sa training nga makabugos mga sertipikado nga hilot practitioners nga pwede makabulig sa pagpahilawig sa turismo ug pagporma kadugangan nga panginabuhian. Yan na Miyerkules, Hunyo 10, mao ang katapusan nga adlaw sa training sa paghuman sa programa. Ginalauman nga mapapakusog pa ang kampanya nga Beyond the Waterfalls San Kalbayog pinaagisan pag-offer kakaiba nga wellness experiences nga nakaugat sa kultura nga Pilipino. Good morning, Eastern Visayas!
Kalugang pa nato nga kalabuan dinhi sa Southern Leyte, kakuwang sa interes sa klase, mao'y nag-una nga rason sa dropout cases sa Southern Leyte. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Ang kakuwang sa interes sa pag-eskwela mao'y nag-una nga hinungdan sa pagtaas sa kaso sa mga estudyanteng mihunong sa pag-eskwela sa Southern Leyte, sumala sa datos sa Department of Education o DepEd Southern Leyte Division. Sa usa ka presentasyon nga gipadayag ni SEPS for Planning and Research, Lordlyn Malbas, atol sa Oplan Balik Eskwela Press Conference, gipadayag nga dunay 288 ka mga kaso sa estudyante nga mihunong sa pag-eskwela tungod sa pagkawala sa interes sa pagpadayon sa ilang edukasyon. Ikaduha sa mga nagunang hinungdan mao ang problema sulod sa pamilya o family feud. Ingon man ang kalayon sa panimalay ngadto sa eskwelahan nga nakapalisod sa pipila ka mga estudyante sa pagpadayon sa ilang pagtuon. Samtang base sa datos nga gipresentar ni LGOO2 Angel Acaba gikan sa Department of Interior and Local Government o DILG Southern Leyte, ang lungsod sa Sogod ang adunay pinakataas ng ihap sa school leavers o dropouts sa tuig 2025 nga adunay 100 ka mga kaso. Misunod ang St. Bernard nga adunay 88 ka kaso ug ang lungsod sa Bontoc nga adunay 62 ka kaso. Sa laing bahin ang mga lungsod sa San Ricardo ug Liloan walay natala nga kaso sa dropouts base sa maong datos. Bisan pa man ini nagpahayag og positibo nga pananaw ang DILG nga pinaagi sa programa nga Assisted Balik Aral. Daghan sa mga estudyanteng mihunong sa pag-eskwela ang nahiusab og nakabalik sa pagtuon. Padayon usab nga gimonitor sa ahensya mga development indicators pinaagi sa Child Friendly Local Governance Audit o CFLGA aron masiguro nga matubag sa mga lokal nga kagamhanan ang mga issue nga nakaapekto sa edukasyon ug kaayuhan sa mga kabataan. Balita gikan sa DepEd Southern Leyte ngon man sa DILG Southern Leyte Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Katong oras, alas 8:46 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kadugang pang balita, Pag-asa Borongan nagpagawas sin El Nino Alert, posibleng kumusog nga mahimo nga very strong El Nino katapusan nga tuig 2026. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Pag-asa Borongan ang El Nino Alert status katapos ipakitan mga bago nga climate forecast ang hitaas nga posibilidad han pag-uswag han El Nino hamasunod nga mga bulan. Inyan gin report ni Pag-asa Borongan Chief Ricardo Galupe durante ang second quarter Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC meeting nga ginbuhat Eastern Samar Disaster Risk Reduction and Management Office Conference Hall Capital Site, Borongan City, Hunhun 9. Sumalan presentasyon, nagpapadayon ang El Nino Southern Oscillation kung ENSO neutral na kondisyon ha Tropical Pacific, pero nagpapakita ang mga forecast nga may 82% nga posibilidad nga mapurman El Nino ha panahon han Mayo, Hunyo, Hulyo, yan ang tuig, nga masusundan inihin 92% nga posibilidad ha Hunyo, Hulyo, Agosto, yan ang tuig. Iginsumat ni Galupe nga posible nga magtika nga El Nino sugad nga maluya nga kahimtang antes kamusud nga duha strong El Nino ha panahon han Setyembre tubtob Nobyembre 2026. May nagtitika taas luwat nga posibilidad nga maabot ini ha very strong El Nino nga kategorya ha Oktubre, Nobyembre, Disyembre, nga Nobyembre, Disyembre, Enero nga mga panahon nga may sobra 30% nga posibilidad. Bisan kundiri otomatiko nga nangangahulugan hin mas grabe nga epekto an mas makusog nga El Nino, ginpahayagan Pag-asa nga mas nagtitikadag-an posibilidad han seryoso nga mga epekto ha panahon samtang nagtitika kusog an kahimtang. Lakipan mga posible nga epekto amon mas dabo nga mga panhitabo han makusog nga pag-uran han natundan nga bahin han Luzon ngan Visayas nga may kalabutan han habagat ikang Hunyo tubtob Setyembre 2026. Ginalauman liwat an mas guti
DTI nga ihaphan mga bagyo hakatapusan han tuig bisan pa man may posibilidad nga mapoporma nga mga bagyo mahimo maging typhoon o super typhoon. Dugang pan pag-asa posible nga magtikang ang dry spell ngan mamara nga kahimtang han Nobyembre 2026 samtang mas nagtitika taasan posibilidad han katmara hasyahan nga bahin han 2027. Kung magpapadayon ng El Nino tubtob 2027 posible liwat nga mas mapasuan panahon durante ang dry season han nasod. Para Eastern Visayas, ginalauman ang near normal nga kadamuan han uran ha Hunyo, Hulyo ngan Setyembre. Pero posible ang below normal nga pag-uran ha pipira nga bahin han rehiyon ha Agosto, Oktobre ngan labi na Nobyembre samtang nagtitika kusog ang impluwensya ng El Nino. Tungod hini nananawagan ang pag-asa mga lokal nga panggobyernohan, disaster managers nga iba pa nga stakeholders nga pahugtunan ira pag-andam ngan mga pitad ha pagbatunhan posible nga epektuhan El Nino ha supplyhan tubig, agrikultura, enerhiya ngan iba pa nga importante nga sektor. Sugad man ang mga partisipante tikang iba-ibang ahensyan gobyerno ngan lokal nga panggobyernohan nagpahamtangan ira tagsa-tagsa nga action plans ngan preparedness measures agud maagapan ngan maibanan ang posibleng epektuhan El Nino ha ira tagsa nga mga hinsasakupan ngan komunidad. Tinambong ha meeting hira Vice Governor Maricar Sison Gutisan nga representante ni Governor R.V. Ivardoni, PDRRMO Chief Engineer Thomas Campomanes, ngan mga miyembro han PDRRMC lakip ang mga department heads han gobyerno probinsyal, mga representante han national government agencies, sugad han PNP, NFA, AFP, BFP, DTI ngan iba pa. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Penpen, Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Naging Manila ang puson, mahinungdanon, hapsay, ngan mamurayaw, ang pag-abring ang pagtikang san klase sa Lunes ng adlaw, Hunyo 8 particularmente sa Katarman 1 Central School para sa school year 2026-2027. Harani 2,000 nga kabataan tikang grade 1 ngadto sa grade 6 ang sumulod sa eskwelahan. Ani ba kaupod ang mga kag-anak pagdulo nga masiguro nga libre sa peligro ang mahiabot ang estudyante sa sakto nga oras. Bidas ang flag raising ceremony ginpakilala ang bag-o nga principal sa eskwelahan ngan 78 nga puwersa sa magturutdo. Sa iyang mensahe gintagan doon ni Mrs. Jenaline Digia, ang bago nga principal sa nasabing eskwelahan, ang iya klase sa pagdumarangan pagamanihar sa eskwelahan, kundi so nasugad siya nga labot san panutduan san pag-aradman, iya liwat prioridad ang pagtutok san pormasyon san pamatasan ngan disiplina san kabataan. Sini nga una nga simana ginangaranan nga sa eskwelahan nga opening block, bida san school calendar, padayon nga ginaghat san principal ang mga kag-anak nga ipadayon ang pagbuhat san brigada labi na sa tunwa pa pagbisita sa eskwelahan. Ginpatapod ni Digia ang mga kag-anak nga preparado ang mga magturuddo para sa ira mga kabataan pero nag-apilar san mga kag-anak nga suportaran ang kabataan dida sa ira pag-aradman labi na kung may ginpapahimo pag-uli sa panimalay. Sa interview sa PIA nga Daakan Schools Division Superintendent Dr. Gaudencio Alhibe na ibaruan nga sa yan ang school year 2026-2027 ig-implementar ang 3-term school calendar nga iyalot ginpatapod ang kaandaman sa Department of Education labi na sa Division of Northern Samar sa pagtikang ngan pag-abri san klase. Back to you, Ma'am Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, VSU nagpahigayon ng online forum aron mapalalam ang pagpasabot sa El Nino. Nagpahigayon ng Visayas State University kon VSU Disaster Resilience and Management Office sa pakigtambayayong sa DOST Pag-asa o online forum mahitungod sa El Nino ni atong Hunyo 9 ng kasamtangang tuig pinaagi sa Zoom. Uban sa tema nga What We Need to Know and Prepare For, ang maong forum nagtumong sa paghatag og kahibalo mahitungod sa El Nino ug sa mga pamaagi sa pagpangandam alang sa posibleng epekto niini sa mga komunidad. Sa iyang opening remarks, gipasiug na ni VSU President Dr. Pros IVG Yepes ang kahinungdanon sa maong forum isip usa ka paagi sa pagpalapad sa kahibalo ug pagpangandam dili lamang sa mga internal stakeholders sa universidad kundi usab sa mga external stakeholders ug sa mas halapad nga komunidad. This is very helpful and meaningful
not only to the internal stakeholders, but this will also, provide benefits to and more understanding and insights to our external stakeholders. Usa sa mga resource speakers, si Dr. John A. Manalo, Senior Weather Specialist sa DOST Pag-asa. Mihatag og diskusyon mahitungod sa El Nino, lakip ang pagpasabot kung unsa kini, nganong mahitabo, ug unsang mga epekto ang mahimo niini sa nasod. Yung temperature and then December, January, bababa ulit. Ngayon, magpapabalik-balik po yan taon-taon. Yun po yung oscillation o yung pabalik-balik na cycle. Gihisgutan usab ni Manalo ang mga pamaagi sa pagpangandam o paglikay sa posibleng mga epekto sa El Nino. Pero ang gusto po natin kasing pag-focusan dito sa presentation natin, ano ba yung mga paghahanda na dapat natin gawin, lalo na dun sa paparating na El Nino ngayong taon. Ang maong forum kabahin sa padayon niya paningkamot sa VSU ug mga kaabag niini sa pagpalambo sa kahibalo sa publiko o pagpaligon sa kultura sa preparedness ug resilience batok sa mga panghitabo nga may kalabutan sa klima. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balik din sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Usang maihanang nga hingya para sa mga kabataan sa Matuginaw Samar. Ang hinay-hinay na nga nagiging realidad pinaagi sa Project Samar. Smart Access and Mobile Academic Resources. Tumong sa programa nga mapaharani ang mas taas nga edukasyon sa mga estudyante sa bungto, partikular ang mga kurso nga may kalabutan sa agrikultura. Tungod sini, diri na kinahanglan pa bumiyahe ngan gumawas sa bungto ang kadamaan sa mga kabataan para la makapagkolehiyo. Mahihinumduman nga sa naglabay nga mga tuig naginhagit para sa mga residente san Matuginaw ang limitado nga transportasyon ug ang distansya sa mga eskwelahan nga nag-offer tertiary education. Tungod sini, damo nga mga pamilya ang nakorean nga suportaran ang pag-eskwela sa era mga anak. Ilarom san plano nga college extension program, ginalauman nga may iibanan ang gastuson san mga pamilya, samtang mas damo nga kabataan ang magkakamayada oportunidad nga makahuman sa kolehiyo, ginalauman liwat nga makakabulig ini sa pagpauswag san sektor san agrikultura ug san pankabuusan nga kauswagan sa Matuginaw. Good morning, Eastern Visayas. Sa atong katapusan nga balita, lungsod sa Sogod, magsaulog karong adlaw sa ika-173 nga founding anniversary. Ano ang report ni Ma'am Gemma Destriza? Radyo Pilipinas Report. Usa ka local holiday karon dinhi sa lungsod sa Sogod sa pagsaulog sa ika-173 nga founding anniversary niini. Gisugdan ang kalihukan sa usa ka dayana kaganinang buntag og misunod ang usa ka anniversary mass og musunod niini ang anniversary fun run, bottle fight sa hawanan sa munisipyo og sa pagkagabi ang Southern Leyte Bands United Rocks sa may public stage. Ug ugmang adlaw pitsa 11 ang pickleball and badminton tournament diha sa Municipal Gymnasium ug sa pagka-12 ang usa ka job fair nga himuon sa Municipal Gymnasium. Ang talang mga kalihukan gipangunahan sa LGU Sogod pinagi sa pagpanguna ni Mayor Sheffield Tan o gingon man ni Vice Mayor Attorney Jose Ramil Gulo, mga SB members o mga empleyado sa LGU o mga katauhan sa lungsod sa Sogod. Happy anniversary, Sogod! Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo. Yes, salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Itong oras, 3 minutos na lang sa dili pa mag-alas 9 sa buntag. Temporaryo kami nga manamilit. Pangalan sa itong station manager din sa lungsod sa Sogod, Sir Dindo Alaras. Kiniinyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Oret. Dagang salamat sa mga nagkontribuer sa balita. Yung man nato kauban sa Master Control Engineer Nuki Parado. Ayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Good morning, Eastern Visaya. Yes, ugad man din hamon nga side DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, kami liwat and temporary ng mananamilit. Ang aran po ito namin ni SM Kanati Ruth Rivera Bunda kan Chapter Cudes. Ngayon natin din mga kapartner nga super taking nga mga engineers, Engineer Mark Gagwa, nga Engineer Alquin Baldonido, nga atin mga tigkontroberan balita, Ate Pen, Ate Daisy, Dayan Camplon, Ate Sok. Damo nga salamat. Good morning, Eastern Visaya. Pangaran sa Namon Regional Head Rian Rinto, ini sa Eileen Alazon Diaz, San Philippine Information Agency Northern Samar, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ugmaw katong partisipasyon sa DYDC FM 104.7 sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villagonzalo, kini si Glory Kayonda ug hangtod sa sunod nga higayon sa parehong nga oras ug mga stasyon. Good morning, Eastern Visaya. Damang salamat sa naton mga nakaupod sa Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Sugod, PIA Northern Samar, ngan VSU DYDC, ngan sa din naman sa Radyo Pilipinas Calbayog, nakaupod naton sa Master Control si Engineer Rezano Barandino, ngan sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako ang iyo nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Serving the